basahin ang salita ni Lord, ang pinamagatan niya. Amen. Ano po sa oras na ito? Establish your heart in Christ Jesus. Amen. Ano po na matatagpuan sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Sabay-sabay po natin basahin. Okay. Kita niyo po ba? Okay. 1, 2, 3. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Praise God. So makakampo na tayo, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen sa oras na ito. Amen. Ano po? So, meron po pinamagatan po ito ni Lord. Ano po? Na sabi niya, establish. Amen. Ano po? Pag sinabi po establish, amen. Ano po? Marami pong possible na pwede mangyari. Amen. Ano po? Kapag ini-establish mo ang isang bagay, ano po? Marami kang pagdadaanan. Ano po? Katulad na lamang po kapag i-establish nyo po ang isang tahanan. Amen. Ano po? Maraming pagyanig, marami kang i-concrete, marami kang aayusin. Amen. Ganun po eh. Pag i-establish mo po ang isang bahay, marami kang aayusin, marami kang ipupondo, marami kang ilalabas sa pananalapi. Andyan yung oras, andyan yung pagod. Amen. Ano po? So ganun po, andun yung pagpaplano. Amen. Ano po? Ganun po pag i-establish mo. Di po ba? Wala po nag-i-establish ng bahay ng sige lang hanggang matayo lang hanggang sa kumbaga parang okay lang ka, basta matayo, hindi ganun. Kapag tayo nag-i-establish ng bahay, hanggat maaari gusto natin yung konkreto, yung matibay, yung maayos, yung kapag papasok tayo is parang makaramdam tayo na, wow, payapa tayo. Di po ba? Ganun po pag nag-i-establish, pero si Lord, iba. Amen. Ano po, kapag ang puso natin ini-establish ni Lord, marami po talagang ginagawa sa atin si Lord. Hindi lang po basta na binigyan niya lamang po tayo ng puso, amen, ano po, na basta ano yung para mabuhay. Pero binigyan niya tayo ng puso na mabuhay para sa Kanya. Amen, ano po. So, pag sinabing establish, amen, ano po, maraming ginagawa dito ang Panginoon. Amen. Mula doon sa puso mong pagiging mamon, tatanggalin niya ni Lord. Kasi bakit? Hindi yan yung puso na nais na makita ni Lord. Mula sa puso na pagiging isip bata o pagiging matampuhin, aalisin niya ni Lord. Kasi bakit ayaw tumakik? Parang kayo, gusto niyo ba pag pumasok kayo sa bahay, gusto niyo 'di ba bahay niyo maayos, malinis? Ano po? Gusto niyo ba pag pumasok kayo sa bahay niyo nakaka-stress naman? Bahay ko ba talaga 'to? Ganun din si Lord kapag tinitignan niya ating puso. Amen. Gusto ni Lord gusto ni Lord hangga't maaari ngingiti siya sa atin. Amen. Itong pusong ito, hinubog ko ito. Itong puso na ito, natutuwa ako dito sa puso na ito. Amen. Ano po? Nagkakaroon ng kagalakan ng Diyos. Ngayon, tignan po natin ang ating puso. Suriin po natin ang ating mga puso. Even sa online. Amen. Ano po? Nalulugod kaya ang Diyos sa aking puso? Kamustahin niyo po ang puso niyo. Kamusta ba ang puso ko? Kamusta ba ang puso ko sa Panginoon? Ito ba'y tumitibok para sa kapurihan ng Diyos? Ito ba'y tumitibok upang maparangalan ng Diyos? O baka pang sarili ko lamang? Hindi tayo binigyan ng puso ng Diyos. Amen. Natitibok ito para sa pansarili lang po natin. Amen. Bagkus binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na ito, maparangalan natin ang Diyos. Amen. So marami pong aalisin ng Lord. Amen. Dahil alam ng Lord na ang puso na nakurap because of sin, ito yung papalitan niya. Yung puso na ito. Ang puso ko na iba ito is marunong magbalasakit. Marunong ba ito magmahal? Marunong ba ito magpatawad? Marunong ba ito umunawa? Marunong ba ito magpahalaga? Sa lahat ng pinapahalagahan ng Diyos. Amen? So, ganito po pag nag-establish ang Panginoon. Amen? Ano po? At hindi ko pa alam kung paano ini-establish ng Panginoon ang puso niya, ang puso ninyo. Sa bawat puso, sa bawat isa po sa inyo, iba-iba po yung ginagawa pag-establish ng Panginoon. Ang pinakamahalaga dito, iisa ang gumagawa. Amen? So praise God. Sabi po dyan, amen, ano po, na makikita natin dyan,
tignan natin ang ating mga puso, ano po, kung sa kabila po dyan, po yung puso na patuloy na hinuhubog ng Diyos, patuloy na kinasasayahan ng Diyos, at yung sa kabila ng mga kulay dark, amen, alam po natin yan, ang puso na namumuhay sa kasalanan o namatay na, ano po, mamamatay na sa kasalanan dahil sa kasalanan, pakibuksan po yung mga Biblia, matatagpuan po yan sa Ephesians 2:1. Puso na kung saan hindi marunong magpahalaga sa lahat ng paalala o mensahe sa kanya ng Panginoon. Amen. Ito yung puso na ito yung dating puso na hindi na talagang patay. Amen. Anong pusong bato? Amen. Ito yung puso na matigas. Ano po? Kaya sabi ni Lord, ano po kay Moises, kilala ko yung mga taong yan, matitigas ang kanilang ulo. Amen. Wala pa lamang tayo sinilang ng Panginoon. Alam niyo po ba kahit na nasa sinilang pa lang tayo o wala pa tayo, nagpaplano pa lang ang Diyos, nagplano na rin po siya kung ano yung magiging puso natin. Inara na ng Panginoon, ano po, meron na siyang blueprint. Ito yung edad niya talagang magre-rebelde sa akin. Ito yung panahon na talagang malulugod na ako sa kanya. Ito yung panahon na nagbabago na siya. Ito yung panahon na ito na makikita ko na maganda na ang pagkakahubog. Depende po sa pakikipag-coordinate natin. Sa isang patay, o sa isang naghihingalo, kapag sini-CPR, ano po, kahit anong CPR ng doktor o ng nurse, ano po, kapag ang tao gusto niya na mamatay, wala na tayong magkakasi, siya mismo. Amen? Pinigilan niya na ang sarili niyang mabuhay. Amen? So, ganun din po, sabi po dyan, ano po na, ang puso po natin is mapagreklamo, stubborn heart, ano po, at ang buhay at ang puso na namumuhay sa pagiging ignorante. Huwag po tayo mamuhay sa pagiging ignorante. Amen. Ano po, dahil tayong lahat, binigyan po tayo ng Panginoon ng kaisipan. Amen. At ako'y naniniwala at nananampalataya, once you accept the Lord Jesus, you are aware, ano po, sa lahat ng spiritual things na nagaganap sa iyong kapaligiran. Amen. So, huwag po tayo maging ignorante. Amen. Ano po, sa lahat ano po ng paggawa ng kasamaan, ano o sa gawa ng kaaway, ano po maging sabi po diyan at sabi po diyan at yung kalumbayan. Ang kalumbayan ng mundong ito ay nagdudulot ano po ng kamatayan. Nagdadala sa ating kamatayan dahil sa kasalanan. Subalit makikita natin dito sa kabila ano po yung binuhay ng Panginoon, yung patuloy na nagpapahubog, patuloy ano po na nagpapahulma. Amen. Hindi po madali, hindi po madali kapag ikay ihuhulmahin ng Panginoon. Kapag ikay ihuhubugin ng Panginoon, marami pong alisin, marami pong tatapyasin. Amen. Maari ang puso mo, hindi niya ito kailangan. Ano po, kasi bakit? Baka mahirapan ka na huminga dahil sa dami ng kasalanan. So, alisin niya yan. Sabi po dyan, ano po, ang puso ng kasaan, ano po, nakakaunawa, ano po, ng kasalanan. Naniniwala po ako dyan, nang tinanggap niyo po ang Panginoong Jesus, ano po, kahit nga bata alam niya kapag masama o hindi Alam ang kasalanan at alam ang tuntunin ng Panginoon at ang puso na ito na laging nagdi-desire, lagi ano po, hinahanap ang templo ng Diyos. Dahil bakit? Dahil ang buhay ng ating mga puso wala sa tahanan ng ating binuo kundi sa tahanang binuo ng Diyos. Naniniwala ako dito, nasa tahanan ang pagtibok, ang buhay natin ano po, nasa tahanan ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. Ito po yung bumubuhay sa isang mananampalataya. Ano po, yung presensya ng Diyos, yung pagkilos sa kanya ng Diyos. Kaya hindi natin masasabi ano po na buhay ako, totoo, buhay ka, totoo. Pero kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso mo na patuloy na hinihubog ng Diyos? Nagpapahubog ka ba o nagmamatigas ka? Kapag ikaw ay nagmamatigas, para kang sumisipa sa talim. Parang alam mo po ba yung parang sumisipa sa isang matalim na bagay na tayo lang din ang masasaktan. Amen. Sabi po dyan, at nauunawaan niya, ako'y manggagawa, ako'y lingkod, ako'y anak ng Diyos, workmanship of God. Ano po? Alam niya, kilala niya na ako'y isang Kristiyano, dapat ako'y nasa tahanan ng Diyos. That whatever it comes, ano po? Bakit? Dahil ikaw ay anak, hindi po ba ang anak dapat nasa loob ng tahanan ng Diyos, nasa loob ng tahanan ng kanyang ama. Amen, ano po? Alam niya na siya ay lingkod, siya ay anak ng Diyos. Amen? Sabi po rito, tender and responsive heart, sabi po dyan.
Ano po, alam niya, ano po, nandun yung kanyang, nandun yung puso niya. Sabi, andun yung puso niya, amen, ano po, na kung saan, andun, ano po, na talagang nagre-respond, ano po, ng tama sa Diyos. Amen. Sabi po rito, ano po, and desire, ano po, to be pure, na nagnanais ng puso na ito maging malinis para, bakit? Maupuan at mapagharian ng Diyos. Ito po, at ang kasalanan ay kanyang pinagsisisihan, na nag-aatang kanyang pinagsisisihan na kung saan, ano po, that it will lead to repentance. It will live a new life, a new heart. Amen? So, nakita po ba natin yung mga puso? Amen, ano po? Dalawang side po yan. Isang patay, gawa ng kasalanan, gawa ng pamumuhay sa mundong ito, gawa ng magiging makasarili. Amen, ano po? Isang puso, na kung ikaw ang nasusunod, subalit dito sa kabila, binuhay ng Diyos, sinuhulma ng Diyos, ang Diyos ang nasusunod. Amen? Let our hearts, ano po, ay hawakan ng Diyos. Dahil kapag hindi po ang Diyos ang humawak sa ating puso, for sure, amen, ano po, lahat po ng magiging desisyon nito is para sa atin lahat. Atin at atin. At wag po natin hayaan ito. Bakit? Kamamatayan po natin yan. Amen, ano po. Kaya nga po napaka-importante ng puso na ito, amen, ano po, nabubuhay para sa Diyos, hindi lamang po para sa atin. Amen. Gaya ng preaching nung nakaraan, we cannot do anything apart from God. We can not do anything apart from the Lord. At ganun din po sana mga Kristiyano, na hindi tayo mabubuhay kung wala tayo sa presensya ng Panginoon. Na hindi tayo mabubuhay kung wala tayo sa kanyang tahanan. Alam mo yung parang isda kang tinanggal sa tubig? Mahirap po noon. Yung asaya-saya mo, lumalangoy ka, no? Lumalaki ka doon, ang ganda-ganda mo. Eh, may para si Violeta ko. Si Violeta, kamusta na? Oh, si Violeta, marunong yan. Pag magpipicture, alam niya, wawagwag niya yung buntot niya. Ganun din po tayo. Amen, ano po? Sana, ito po yun, na hindi tayo mabubuhay. Ito yung maging prinsipyo natin. Hindi ako mabubuhay na hindi ako magpupuri sa Panginoon. Hindi ako mabubuhay na hindi ako nakapagpanalangin. Hindi ako mabubuhay, hindi ako nakapagbukas, hindi ako nakapagbuklat ng salita ng Lord. Bakit? Dahil itong ating buhay. Dahil ito yung pinaka, kumbaga sa sasakyan, ito yung langis. Ayan. Ito yung langis natin eh. Para ano, makapamuhay tayo ng maayos bilang isang Kristiyano. Hindi bilang isang tao lamang. Naunawaan po? Dahil kapag ano po, hindi natin ito, ano po, at hindi natin ito ipinaubaya sa Panginoon, ito yung kararatan natin, ano po, nakikita natin ating puso na mumuhay pa pala tayo sa kasalanan. Hindi pa pala ito nahuhubog ng Panginoon. Amen? Hindi pa pala ito marunong magpahalaga, magmahal sa lahat ng pinapahalagahan ng Diyos, sa lahat ng gawain ng Diyos. Hindi pa pala ito nakapagbigay ng importansya. Hindi pa pala ito marunong sumunod sa Panginoon ng puso na ito. Ito yung mga sign na ikaw ay namumuhay, ano po, sa sarili mo, namumuhay sa makamundo, namumuhay sa kasalanan. Amen. Sabi po dyan, bakit ano po, ayaw ng Diyos na manatili na ang puso natin maging bato? Bakit? Tanungin niyo po ang inyong sarili. Bakit kaya si Lord, kahit ang tigas-tigas ang ulo ko, nakikita ko pa rin, patuloy niyang inaayos ang puso ko. Patuloy niya akong binabago. Patuloy niya akong binibigyan ng pagkakataon. Amen? Wala namang mapapala sa atin ng Diyos. Wala pong mapapala sa atin ng Diyos. Sakit sa ulo pa nga kung minsan. Pero bakit? Amen? Ano po? Natanong niyo po ba, Lord, bakit kaya nararanasan ko pa rin ang mga bagay na ito? Amen? Sabi po dyan, amen, ano po, katulad na naman nangyari sa Israelita, ano po, sabi ng mga taga-Idom, ano po, sa mga Israelites, ano po, that says the Lord, God, because the enemy said of you, aha, the ancient heights have become our possession. Amen? And maaari nung ayaw natin magpabago, amen, ano po, ito sinasabi maaari sa atin ang makaaway, yung possession ko yan.
gusto mo umaten ng church. Pipigilan ka ngayon ng kaaway. Marami siyang excuses na sasabihin sa iyo. Tandaan natin kapag si Satan nagsalita ka, pinipaniwala yan. Pero kung alam mo, ano po, na ikaw ay anak ng Diyos, alam mo kung saan katatayo. Amen? So, diyan po yan. Amen? Ano po na kung saan, ano po na itong mga taga-Idom, masyado na nilang pinahirapan. At ngayon, ano po, nalalait ang aking pangalan. Asa ng kanilang Diyos? Bakit sila nasakop? Bakit sila ganito? Bakit sila na ano? Because ano po, dahil sa kanilang kagagawan. Kaya wag po natin isisisi sa Diyos, amen, ano po. Kapag dumarating tayo sa isang bagay, sa isang punto, amen, na nahihirapan tayo, amen, minsan dahil sa ating kagagawan. Self-inflicted. Amen. Manghihiram ka na manghihiram. Darating ang panahon, malulubog ka sa utang. Kaya ang mangyayari niyan, Lord, bakit ganun nalubog ako? Hindi natin pwedeng isisi sa Panginoon ang mga desisyon, yung mga maling desisyon na ginagawa natin. Amen? May asawa ka dito, chat ka ng chat. Darating ang panahon, magkakaroon kayo ng problema. Dadating ang panahon, ano po, dahil sa mga pinagagawa mo, madadamay ang pangalan ng isang Kristiyano. Amen? Binibigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay, na may kaayusan, na may kapayapaan, na may kabanalan, pero anong ginagawa natin? Dinadala natin ang ating sarili doon sa kasalanan. Hinahayaan natin na alipustahin tayo. Amen, ano po, ng ating mga kaaway. Ay, Kristiyano ba yan? Kristiyano, bakit ganyan siya? Ay, Kristiyano ba yan? Merong malaking nagaganap na labanan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen? Kaya masabi nila, no? God will defend His creation from all accusation, from all the lies of the enemies. He will enlighten them. At darating to, at sinabi ng Panginoon, hindi na kayo alipinin pa. At hindi na kayo huhusgahan ng mga kaaway ninyo. Malalaman natin bakit gusto ng Diyos, ano po, na patuloy hubugin ang ating puso. Amen, ano po. Yung nag-church tayo, tapos hindi naman nakita sa ating buhay. Amen, paatin-atin tayo, pero yung style ng pamumuhay natin, ganun pa rin. Amen. Ayaw natin bitawan ang mga bisyo, paninigarilyo, pag-iinom, pagsusugal, ano pa, pangangalunya, pag-iimbot sa kapwa. Amen? So sabi ni Lord, hindi nyo nadadalasin yan. Dahil ako mismo, magbabago na yung puso. Papalitan ko ng puso nyo na yan. Ng pusong laman na marunong sumunod sa akin. Ang isang buhay na puso is nagre-respond. Pero kapag yan ay patay at bato, wala kang makikitang respond dyan kahit anong gawin mo. Kahit anong CPR, o kahit anong machine ang i-gawin mo dyan. Amen? Pero kapag yan na nag-respond, still, bakit? Dahil tinitignan pa rin ng Diyos yung kabutihan na ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. Hindi dahil sa mga ginawa natin, wala tayong ginawang mabuti sa harapan ng Diyos. Kundi dahil may ginawa ang Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Amen? Sabi po dyan, kung hindi tayo binigyan ng puso, binigyan ng bagong puso ng Diyos, paano natin, ano po, mauunawaan ang kanyang gawa at paano natin makikita ang mabubuting ginagawa niya sa ating buhay. Gaya na sinabi ko sa inyo, ang puso na bato, hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi, hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Patay nga eh. Kaya sabi ni Lord, ano po, bibigyan ko kayo ng puso. At kapag ang pusong ito ay binigay sa atin ng Panginoon, sabi niya, and I will put you, my spirit within you. Bakit? Dahil siya yung magiging pastor natin, siya yung magsasabi sa atin, siya yung magtuturo sa atin ng tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen? So yung mga ugali natin, yung mga asal natin, na hindi maganda, na basura sa harapan ng Panginoon, basura na natin, wag na natin hayaang mangamoy tayo sa harapan ng Panginoon.
Huwag tayong mag-enjoy sa kakatiting, na kaligayahan sa mundong ito. May mahalagang buhay tayong dapat naisin na kasama ang Diyos, na kung saan eternal. Ayaw mo nun, hindi ka na magdurusa. Masaya ka pa, payapa ka pa, maligaya ka pa, kasama higit lalong Panginoon. Saan ka pa? Kasi yung mag-i-enjoy ka rito panandalian. Amen? Mag-i-enjoy ka sa panandalian, kaligayahan dito sa mundong ito. Pagkatapos mo, judgment, mamamatay ka, parurusahan ka doon sa impyerno. Kung saan doon araw at gabi walang pahinga. Basahin niyo po ang Bible, nandun po yan. Umiiyak sila. Amen, nararamdaman nila ang init, nararamdaman nila yung sakit. Yung mapasok nga lang tayo, matalsi ka ng mantika, masakit yung pakaya, maluto ka sa kumukulong apoy, na hindi ka mamatay-matay. Amen? So be wise, mamuhay tayo ng may katalinuhan. Amen? Sabi po dyan, that the question, so lahat ng properties ni Lord, ipinaglalaban niya, pero ang tanong niya, are you God's property? Sabi ng Panginoon, ikaw ba'y pag-aari ng Diyos? Kung pag-aari ka ng Diyos, malalaman mo yan dahil bakit? Patuloy ka, nagpapahubog, patuloy ka nagpapapalit ng puso sa Panginoon. Amen? Pinapahalaga, sabi ni Lord, lahat ng akin nasa aking kamay, pinapahalagahan ko. Lahat yan, liban sa humanap ng sarili niya kapamakan. Amen? Sabi po dyan, praise God, sabi po dyan, kapag ang Diyos ay gumagawa sa atin, manatili tayo. Kapag ang Diyos, nakita natin, halimbawa, nagsalita sa isang kapatid, alam mo naman si Lord John, okay, doon sa sitwasyon, kinakausap ka ni Lord. Amen, ibig sabihin, kumikilos sa iyo ang Panginoon, sabi niya, manatili ka doon sa ginagawa ng Panginoon. Sabi niya, bakit? Because God wants to establish the hearts that want, na gusto makita ng Diyos sa atin. He wants to establish it. Hindi siya papayag. Ipaglalaban niya tayo. Pero ang tanong, tayo ba nakikilaban para sa bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Makilaban tayo, kapatid. Huwag tayong lulugulugo, huwag tayong lalampa-lampa, huwag tayong papayag, na hindi natin, mapahalagahan, yung lahat na ginagawa sa atin ng Diyos. Ipaglaban natin kung ano yung pinaglalaban sa atin ng Diyos. Sabi ng Lord, gusto ko anak, magkaroon ka ng buhay na may kabanalan. So, dumong ka sa buhay na yun. Gusto ko magkaroon ka ng katwiran. Gusto ko sa ganito, every Friday, nandito ka sa akin lumagay ka ron, dubot ka. Kung ano yung way na sinasabi ng Diyos na yung lakaran mo. Bakit? God wants to establish you. Sabi ng Panginoon. Kaya nga, dito na-fail si Saul. Nakita niyo po, bakit? Dahil ang puso niya hindi nakapokus sa Diyos. Nakapokus sa kanyang sarili. Amen? Basahin niyo po yan sa 1 Samuel 13, verse 11 to 12. Kung saan po dyan, sabi ni 7 days na hinihintay si Samuel. Pero hindi pa dumating si Samuel. Pero actually, pwede nang papuntahin ni Lord si Samuel doon. Before that time. Pero bakit? God tests the heart of Saul. Amen? Sabi ni Samuel, what have you done? Sabi niya kay Saul. When I saw the people were scattering from me, and that you did not come within the days appointed. Sabi niya, and the Palestine, andyan na sila, sa Mikmash, at ang mga Palestino na ito, sabi niya, na bumaba, sa Gilgal, kung saan, na hindi niya pa nakukuha yung pabor ng Diyos. Kaya bakit? God tests the heart of Saul. Bakit? Malaking pamumunuan niya. He is the first king, na hinirang ng Diyos. Of Israel, Oh, praise God. So siya po yung una, na binuhusan ni Samuel ng langis. Ito ang hari na pinili nyo at pinagpalit nyo sa akin. Parang sinasabi ni Lord, na kapag ikaw ay nagtiwala sa tao, mabibigo ka.
Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, may aasahan ka. Amen. So dito, makikita natin ano po na nakita ni Lord, ano po yung puso ni Saul. Naku, parang nagsisisi si Lord, no? Parang sinasabi, pinamumukha niya sa mga Israelita, ito yung pinili nyo. Alam mo, kung tutusin, masakit yung para sa Diyos eh. Pinili nyo siya kaysa sa akin. Tignan nyo ang ginawa. Kaya nga po sa puso na hinuhubog ng Diyos, unang tinuturuan maging masunurin. Wala pong ano po hinuhubog ang Diyos na hindi ka masunurin. So nakita doon, tapos sumunod dyan, sabi dyan, and the blessings comes after obedience. Ano po? Sa Samuel po yan, 13:12, doon pa rin po, ano po? Sabi ni Saul, at hindi ko pa nandiyan na mga Palestino. Bumaba na sa Mikmas, dito sa Mikmas, ano pa, bababa sa Gilead. Nagkakatipo na sila para sa ako'y kalabang kalusubin. Subalit hindi ko pa nakikita, ano po, yung pabor ng Diyos. Wala ka pa, Samuel. 7 days na, Samuel, hinihintay kita, wala ka pa. Para reklamo. Kapag tayo hinuhubog ng Diyos, hindi dapat reklamo, kundi dapat maghintay tayo. Amen, ano po. Sabi ni Samuel, kaya pinilit ko yung sarili ko magandog, hindi niya gawain ng prisyon. Pinilit ko yung sarili ko. Hari ako, ako ang hari. Oo. May authority ka, pero dapat alam mo, gamitin ang authority ito. Sabi, ito yun, kasi I force myself, hindi niya to gawain kay Samuel, dapat si Samuel. Di po ba, katulad ng mga Israelita, ano po, sila Joshua, sa panahon ni Joshua, ano po, bago nila, lusubin ang Jericho, ano po, nagpaikot-ikot muna sila doon, naghintay sila. Bakit? Alam niyo po, sa paghihintay may ginagawa ang Diyos. At ang pagsunod dyan, kung sana sumunod, malalaman kung mababasa niyo po yung kabuuan yan, kung sana sumunod dito si Saul, amen, may-establish siya, may-establish ang kanyang kaharian. Even us, kung tayo susunod sa Panginoon, God surely, at sigurado ko rito, God will establish us. Kulang ka sa finances, magbigay ka ng ikupo sa Panginoon. Your financial, i-establish ni Lord. Nagkakagulo kayo mag-asawa, magtapat ka muna sa Panginoon. God will establish your marriage. Yung relationship, pagkatiwala mo kay Lord. Amen? Sa trabaho, magtapat ka sa Diyos. Isipin mo ang Diyos ang pinaglilingkuran mo and God will establish you sa trabaho na yon. Kapag ang Diyos ang gumagawa, panigurado, it will establish, it will firm, ang bagay na ito. Dahil walang ginawa ang Diyos na hindi na-establish at na hindi naging matibay. Amen? So wala kang trabaho, maupo ka sa Panginoon. Hintayin mo yung next move ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Nag-pray tayo. And God will surely, na magbubukas ng pintuan para sa iyo. Naalala ko, nung bata pa ako, amen, sabi na sa yung high school ako, sabi ka magtrabaho, sabi ng tatay ko, huwag kang magtrabaho, baka mamaya pag nagkatrabaho ka na, wala ka ng time para sumuko, enjoy mo muna yung anong meron pag-aaral mo, yung ngayon ka, na wala ka trabaho. Bakit? Dahil naiinip ako, lahat ng barkada ko may trabaho, ako wala. Sila may hawak na pera, ako wala. So binigyan ako ng 100 ng tatay ko, hindi ako binigyan na. Nag-open ako ng maliit na mini junk shop. So praise God, lumago. Alam mo, bakit? Kasi kapag ang Diyos ang gumagawa, kaya ito nga habang binibigyan tayo ng pagkakataon, amen, hayaan natin, na-establish tayo ng Panginoon. Amen. So habang ito yung pagkakataon na nandito tayo sa Saudi, siguraduhin na natin ang pananampalataya natin maging matibay. Dahil pag dumating tayo sa Pilipinas, maniwala kayo sa hindi, kabilat kanan ng labanan doon. Spiritually. Baka yung simpleng kahit nandyan na ilang hakbang na lang ng panambahan, hindi ka na makapunta. Bakit? Hindi ka firm sa pananampalataya mo. Amen? Kaya nga kailangan dito pa lamang po magpakatatag na tayo, magpakatapang, magpakasida, para bakit?
Pag umuwi tayo ng Pilipinas, usan man tayo na pumaroon, hindi tayo madadaya ng kaaway. Bakit? Alam na natin ang salita ng Lord. God will establish His word. Ano po? His covenant to us. Amen. So praise God. Sabi po dyan, when the struggle is real, so intense, learn to trust and obey Him. Kapag ang labanan ng buhay mo is masyado ng matindi, ano po, sabi nga, makapigil hininga na, ano po, matuto tayo magtiwala at sumunod sa Diyos. Dahil wala naman tayong magagawa doon sa sitwasyon. Apart from the Lord, we cannot do anything. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos doon sa sitwasyon. Amen? Lord, may pagkakataon, 34 days pang bakasyon ko, Lord. Pwede ako umuwi, Lord. Lord, sabi ng ano ko, pwede ako umuwi. May ticket, pwede na ako bilihan ng ticket. At sabi ni Lord, no. Hayaan mo, ilibig nila kanilang mga patay. Sumunod ka sa akin. Napakahirap sumunod sa Panginoon. Pero mas napakahirap nang wala ka sa kalooban ng Diyos. Naiiyak, nakakaiyak. Pero when the Lord, sinunod ko si Lord, nakita ko, yung pagkilos ng Diyos sa kapatid ko. Ang kapatid ko, hindi siya po marunong maliligaw yun kahit papuntahin mo lang sa munisipyo. Hindi yun sabi ko, Lord, alam mo yung prayer ko, lahat. Si Lord, ginamit niya lahat ng tao para maasikaso, natapos lahat, wala akong naging utang. Naging pagpapala pa kami doon sa lahat, nang tumulong sa aking magulang. Nakita ko yung pagkilos ni Lord. And God established me, na maging, matibay, lagi, sumunod lagi sa lahat at maging sensitive sa kanyang pangungusap. Dahil itong kalooban ng Diyos. Amen? Magulang mo yun, hindi ka uuwi. Yun na lang ang makipapakita mo sa kanya. Yun ang sabi ng tao. Pero ano ba sinasabi ng Diyos sa akin nung nabubuhay ang aking magulang? Amen? You see, bibigyan rin tayo ng wisdom. Bibigyan tayo ng wisdom. Amen, kahit gusto mo nang umiyak, pero bakit para ka pwede, magpipigil ka. Bakit? Kaya nga sabi ko, Lord, naiyak ko na ba lahat? Naiyak ko na ba lahat? Hinawakan ng Diyos ang aking puso. Masakit sa masakit. Pero mas masaya ako na nasunod ko ang kalooban ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. Alam mo po yung pagsunod sa Panginoon, hindi po madali yan. Hindi po madali. Dahil lagi yan may hinihingi sa atin yan. It's either ang oras mo, ang lakas mo, ang pananalapi mo, even minsan ang buhay mo. Ang decision. Subalit sa taong gusto magpahubog, magpabago ng puso. Amen? Wala ang salitang mahirap. Diba? Kakakanta lang natin, no? Walang mahirap sa'yo. Yan. Tayuan natin. So, ang kailangan lang natin is tumayo tayo. God, binigyan tayo ng lakas ng Diyos para tumayo sa lahat ng mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. Even Job, alam niyo ba si Job? Bagyo ang dinanas niya, typhoon. Pero may kalakasan hanggat tumihinga tayo, kapatid. Ito tatandaan nyo. Hindi matatapos ang gawa ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang makita ni Lord ang puso natin. Nakakakilos. Kaya natin kumilos ang Diyos. Amen? Sa buhay ng Kuya Ray, ng Kuya Archie, ng Kuya Edison. Amen. Praise God. Bakit? Ang dati nilang buhay ay hindi maganda. Ano yung mga pangalan nila nung unang panahon? Nung unang panahon, iba. Di po ba? Pero ngayon pinalitan sila ng bagong pangalan ng Diyos. At sa kanilang pag-upo rito, God established the real Reynaldo, the real Archie, the real Edison. Amen. Kaya wag natin mamaliitin yung mga ginagawa natin pag-upo dito. Bakit? God wants you to establish. At hindi nagbibiro ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo. Even yung paninigarilyo, yung pag-iinom, pag-chat, habang nauupo ka dyan, may gagawin sa iyo ang Diyos. Amen. Sabi po dyan, learn to, kapag ang Diyos ay gumagawa, katulad sinabi sa atin kanina,
Learn to obey, ano po? God will establish you. Sabi po dyan, amen, ano po? Sabi ni Samuel kay Saul, but now your kingdom shall not continue. Ito yung naging bunga eh. The Lord has sought for himself a man after his own heart. And the Lord has commanded him to be commander over his people because you have not kept what the Lord commanded you. Amen. Ito yung naging bunga na kanyang pagsuway. Mas mainam ano po ang pagsunod kaysa sa paghahandog. Kung sana sinunod niya si Lord, ano po, hinayaan niya kasi, yun naman kasi, kaya maging sensitibo tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsunod sa kanyang mga salita. Pag sinabi ni Lord, wag mong subukan, wag ka nang sumubok. Danger yan. Pag sinabi ni Lord, wag mong gawin niya, wag mong gawin. Wag kang pumunta diyan, wag kang pupunta diyan. Bakit? Dangerous yan. Danger yan sa iyo. So si Saul, ano po, na-test yung kanyang puso, ano po, dahil hindi niya pagsunod at naging people pleaser siya. At iniiwanan na ako ng aking mga pinamumunuan. Amen? Iniiwanan na ako, isa-isa na sila umaalis. Kung sana naging matatag si Saul, God can multiply or establish His kingdom. Ganun din po sa atin. Amen. Praise God. Ano po sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating mga pastor dito, yung pamunuan. Ano po? Amen. Ano po? They will stand. Ano po? Sa salita ng Diyos. Mag-aklasan kayo. Sige. Basta as long si Lord ang ating sinusunod, mga kapatid. As long ang Diyos ang atin, ano po, pinapakinggan. Ano po, wala tayong dapat ipangamba. Ang Diyos ang nagdadala rito ng mga tupa. Ang Diyos ang nagpapala. Marami po na mga lingkod, ano po, na umalis at yung mga nag-exit na po. Pero tignan natin, ano po, in-establish ito ni Lord. Bakit? Nakita niya ang puso ng mga kapatid ang pagkakatiwalaan. Dumaan na maraming pagyanig ang iglesia. Pero bakit may mga natili? Because ano po, ito yung mga in-establish ni Lord. Yung mga dinaranas natin, ano po, na maliliit na bagay, ano po, wag makita ng Diyos na tayo nagre-reklamo. Magpasalamat tayo. Bakit? Because God wants to establish something in us. May gustong establish sa atin si Lord. Yung pagtitiwala, yung pagsunod, yung pakikinig, yung pag-matured. Amen. So praise God. Sabi po dyan, God's timing is always perfect. Totoo yan. Kung naghintay si Saul, ano po, gaya ng sinabi, kung naghintay lamang kayo, kung na-fail nyo si Lord sa ganitong bagay, hindi kayo na-establish. Kung naghintay lamang po tayo, amen, ano po, ma-establish tayo. Sabi niya, hindi katulad ng iyong kaisipan ng aking kaisipan at aking pamamaraan, ang inyong pamamaraan ay ibang-iba, hindi magkatulad, sabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 8. My thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, declares the Lord. Amen. Kaya nga minsan alam niyo po, napakahirap po minsan pagkatiwalaan. Amen. Ano po, yung mga desisyon natin sa buhay. Unless ito ay idulog natin, ano po, ilapit natin sa Panginoon. Mapapanatag lamang po tayo bakit? Dahil ang pagpapala ng Diyos doon sa desisyon na yun nandoon. Amen? So praise God. So lagi ano po, perfecto ang oras ng Diyos. Hindi siya nadidelay at di rin siya maaga. Amen? So huwag tayong masyadong atat, huwag tayong masyadong natataranta. Amen? Ano po? Alam ng Diyos ang ating mga dinaranas. Ano po? Sabi ko nga, Lord, kailangan na ng financial sa Pilipinas. Pero sabi mo, magtiwala ako sa iyo. Sa pagtitiwala ko yun, may establish sa akin si Lord. Ano po yung magtiwala? Alam mo, hindi yung basta magtiwala ka lang. Kasi bakit yung pagtitiwala, may deeper level yan. May pinaka-deep. Alam mo yung ang pinaka-deep ng pagtitiwala na makikita natin ginawa ng Panginoong Hesus. Pinakamalalim yun sa pagtitiwala sa Kanya. Ama.
So tayo, gaano nakalalim yung pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? So praise God, sabi po dyan, if God wants a thing succeed, you can mess it up. Sabi ko, kapag ang isang bagay ay gustong pagtagumpayin ng Diyos, hindi ka ito uubra. Wala kang magagawa rito. At kapag ang isang bagay ay gusto ni Lord, na ma-fail, you can save it. Hindi mo ito ma-eayos. Amen? Ang kailangan mo lamang magtiwala, manangan sa Panginoon, at magtapat. Ito ay magiging bunga para sa atin. Amen. Kapag sinabi ni Lord, kahit alam mong taliwas sa iyong puso, taliwas sa iyong desisyon, taliwas sa iyong pananaw, pero sinabi ni Lord, kailangan mong tumayo doon. Kahit anong gawin natin, kapag ito hindi ayon sa kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Kahit ito'y gusto natin, kahit ito'y tamang-tama. Lord, tamang-tama to, Lord. Pero ayaw ng Diyos, wala tayong magagawa. Kahit na gusto mo pang makasama ang iyong magulang, pero pag sinabi ni Lord, hanggang doon na lang, hanggang doon na lang. Amen? Dahil lahat ng bagay, all things work together. Amen? Sabi po dyan, itinuturo sa atin ng Diyos, amen, na itinuturo sa atin na lahat ng bagay, ay may oras. Minsan bumubulong sa akin, pag ako nag-iisa na lamang po, paano ko pa may ipapakita? Ito yung tanong ko, Lord, paano ko pa may ipapakita pa ng lubusan? Gusto ko pang mga ibigay sa aking tatay. Pero I praise God. Bakit? Sabi ni Lord, ipakita mo sa akin. Nagalak ang iyong lingkod. Tuwan-tuwa ako. Hindi ko na may papakita sa aking magulang, pero may papakita ko pa sa Diyos. Ito ang ating maging puso. Amen? Hindi na natin may papakita sa mga mahal natin sa buhay na nawala kung gaano natin sila kapahal. Pero pwede natin ipakita ito sa Diyos. Amen? It will benefits to us kung tayo ay patuloy na nagpapahubog sa Panginoon. Sabi po dyan, God revealed the heart of man. Kung saan ang mga Israelita na ito, amen, na kung saan sabi ni Lord, gumagawa si Lord, ini-establish ni Lord, ang Ten Commandments, pero nang ginawa ng mga Israelita, gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Nakita na natin na gumagawa na sa atin si Lord. Pero ito patuloy pa rin tayo sa kasalanan. Ayaw pa rin natin lumayo. Doon pa rin tayo nandoon. Paano tayo establish ni Lord yan? Masakit sa Diyos yan. Alam niyo po ba nasasaktan si Lord kapag may ginagawa siya? Halimbawa na lang may ginagawa nga si Lord, pero tayo panggulo. Ginugulat, ayaw natin sumunod. Amen? Sabi ba, nakita ni Lord, sabi niya, naku Moises, yung mga tao, alam mo, nasaktan ako, sabi ni Lord, hindi niya nainangkin ng mga tao niya eh. Yung mga tao mo. Amen, yung mga tao mo, Moises. Yung mga pinagagawa nila, andun na sila. Nakalimutan na nila agad ako. Kung tutusin, pwede nang pababain ni Lord si Moises bago pa sila humantong doon. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, kapag ang Diyos ay gumagawa ng mabuting bagay at yan napakalaging bagay, tandaan nyo po, itetest ni Lord ang puso ninyo. God test the heart of all the Israelites. Ang dami na kabutihan na naranasan sa Panginoon. Ano ba yung mga kabutihang naranasan nyo sa Panginoon? Marami na kayo kabutihang naranasan sa Diyos. And nawa makita ni Lord, na yung puso natin is mapagkakatiwalaan pa rin. Na ang puso natin is mahuhubog niya pa rin. Amen? Napakasakit, kaya nga sabi ni Lord, I have seen these people, indeed, it's a stiff neck. Ayan, sabi ni Lord, matitigas ang mga liig niyan, matitigas ang mga ulo niyan. Amen? Gusto ba natin na lagi na lang sinasabihan tayo ni Lord? Ang tigas ng ulo mo, tigas ng ulo mo. Pero hindi ganun si Lord eh.
ililid ka ni Lord sa tamang attitude. Ililid ka ni Lord sa nais niya na maging ikaw. Amen? So wag po na kapag nakita natin ano po, kasi God revealed the heart ng bawat isa. Amen? Katulad sa isang ama at ina, ay sa anak at saka sa isang ina. Kahit hindi magsalita yung anak, alam ng ina kung ano ang puso na itong anak niya. Amen? Tayo kaya, alam kaya ng Diyos ang ating mga puso. Ano kaya ang puso nakikita sa atin ni Lord? Half-hearted ba? Pag Friday talagang sidang-sida, pero pag nasa labas na, balik na naman sa lungga. Ganun ba yun? Dapat hindi po kapatid. Sabi po dyan, ano po, when God reveals our hearts, ano po, sabi po dyan, patuloy natin, ano po, tayo magpatuloy na magpaturo sa Panginoon. Alam niyo po ba sa ating pag-upo pala dito, ito sa mga na-recognize ko, sa pag-upo natin dito, tinitignan ni Lord lagi ang puso natin. Amen. So praise God. Sabi po dyan, sabi ni Lord, ano po, come out and let not your heart be hardened, stubborn, o huwag maging matigas, o maging suwail na puso. Sabi niya dito, come out of her. Sabi niya, my people, yan, inakin na tayo ni Lord, ano po, so that you don't participate in her sin and also from her disease, ano po. Sabi ni Lord, umalis ka dyan sa kasalanan na yan. Umalis ka dyan. Huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kang makiayon sa gawa nila. Huwag kang umupo sa kasalanan ng iba. Amen, ano po. Alam mo nang mali, nakikimali ka rin. Alam mo isa ikay Kristiyano, tapos nakikita ka pa rin doon. The bad company is always ruin the good moral of Christian. Huwag natin sabihin matibay tayo. Huwag natin sabihin nakabakod tayo. Walang malinis na kapag nagdikit sa madumi is malinis. Tandaan po natin yan. Come out, sabi ni Lord, come out. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan, dumito ka. Mai-impluensyahan ka niya, madudumihan ka niya, mapupulaan ka niya. Ano po? Ang masakit pa nito, damay pati yung matitinong Kristiyano. Damay, higit lalo ang pangalan ng Diyos. Ano mo sabihin ng kaaway? Ganyan ba ang Diyos mo? Ganyan ba gumagawa sa iyo? Ganyan ang panunumbat sa iyo ng kaaway. Kaya nga dapat isang Kristiyano marunong tumayo sa pagiging Kristiyano. Praise God. Sabi po dyan, but this is I command them, saying, obey my voice and I will be your God, and you shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you, sabi ng Panginoon. Makabubuti sa iyo ang sumunod sa akin. Makabubuti sa iyo ang makinig ka sa akin. Amen? Dahil kung tayo lang talagang masusunod, ay nako, wardi-wardi ang buhay na ito, kawawa. Tayo talagang pinakakawawa at pinakamahirap sa paningin ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Tayo na yung pinaka-kawawa sa nilalang ng lupa. Yung wardi-wardi na hindi kilala ang Diyos. Amen? Sabi nila, matuto ka lamang, anak, matuto ka lang makinig sa akin, sumunod sa akin at ikay mapapabuti. Ayan, sabi ni Lord, ano po, and my people, at ikaw daw, ano po, ay hindi na, ano po, shall never be ashamed, hindi ka na mahihiya, ano po. At ano daw po, bubusugin ka ng Diyos sa lahat ng kabutihan niya, sa lahat ng kanyang gawa, at pararangalan ka niya. Sabi po ng Joel 2, and ye shall eat in plenty. Ano po? Alam mo yung sinabi na plenty pala, ano po? Yung hindi pa natin masalo-salo, plenty pa lang ito sa Panginoon. Plenty pa lang yung hindi natin, alam mo yung plenty na sinasabi ni Lord, kaya ito lang sinasabi ng Malakay 3:10, I will open to you the windows of heaven. Alam mo sa akin kabataan, na-amaze talaga kay Lord. Lord, ano ba yung mga pintuan na yung gusto kong makita? Eh, bata ka nga, hindi pa, pero nagagalak ako na sumunod. Bakit? Dahil ginamit yun ni Lord, ano po, na ipinaunawa, ito na pala yung pinakita ni Lord, ang mga pintuan.
Yung plenty na sinasabi ni Lord, baka hindi pa natin masalo. Yung plenty kay Lord, alam po yun. Alam mo yung lawak ng dagat? Wisik ng Panginoon na tubig. Eh yung plenty na sinasabi ng Diyos. Amen. And God will satisfy you, ano po, and reward you. Ito po, kapag puso na patuloy na sumusunod sa Panginoon, ano po, nauunawaan ang biyaya ng Diyos. Nagkakaroon ng contentment sa buhay. Kagalakan sa Diyos. Ano po? Nandun yung galak. Amen. Ano po, katulad sinabi ko kanina doon sa buhay ang puso, kagalakan niya hanapin at kagalakan niya ano po na manahan sa templo ng Diyos. At kagalakan niya mamuhay na may kabanalan. At hindi na raw tayo tatawagin pa hindi na tayo mahihiya kahit kanino man. Sabi po diyan, amen, ng Diyos. So praise God, sabi po diyan. Next, sabi po, never again my people will be ashamed, sabi po diyan. And you will know that I am the midst of Israel. I, the Lord, I am your God. There is no other. My people will never again be put to shame. Tignan mo yung ginagawa sa atin ni Lord. Kaya dapat, tumayo tayo dito. Gusto ni Lord bagong puso. Yung healthy, yung maligaya, yung tumitibok. Amen? Yung nagre-respond sa Kanya. Amen? Bakit? Para daw hindi na tayo, tawagin pang kahiya-hiya. Huwag natin ibandera yung kahiya na ginagawa natin. Dapat tayo mahiya. Amen? Binabago tayo ni Lord, pero yung bandera ng asan mo. Ayaw mo baguhin ang estilo ng pamumuhay mo. Sabi ni Lord, huwag natin hayaan, kundi sabi ni Lord, tingnan mo yung ginagawa ni Lord, my people, sabi ng Diyos. Para sinabi niya, itong bayang kong ito ay hindi natatawagin at hindi na mahihiya kahit kanino man. Amen, sabi po dyan. Alam niyo po ito si Eric Wendell. Idel, sorry. Itong istorya ng taong ito, amen, meron siyang takbuhin, track and field siya, na may nakalaan na malaking gantimpala, milyones, ang gantimpalang ito. Mananakbo siya nataon na araw ng linggo. Araw ng linggo, nako. Tignan niyo po, panoorin niyo niya, nakakatuwa. Yung testimony, meron niyang movie rin, meron din siyang So, ngayon, sabi niya, dahil dineclare niya, mananampalataya ako, hindi ako pwedeng tumakbo ng linggo. Dahil ako ay nasa tahanan ng aking Diyos. Marami nang hinayang. Even yung mga coach niya. Amen, milyon ang kikitain niya Dahil sa isang araw, pinagpalit mo na pwede mo naman next week gawin. Pero no, I will honor my Lord. I will honor my Father. And ito ang nakakamiss dito, amen, during that time, in-honor niya si Lord. Dumating ang panahon, na ginawa ng Panginoon, itinaas siya. Dinoble ni Lord yung price na dapat niya makuha. At the same time, nakilala siya sa buong mundo, nakilala ang kanyang buhay. Tignan niyo po. Yung isang araw na yon, meron siyang conviction na, no, this Friday, this Sabbath day is for my Father, for my Lord. Amen? So, nakaka-bless yan. Talaga pinandigan niya nito kahit bilyon pang panalo niyan. Pero hindi ko kayang ipagpalit ang aking Ama. Hindi ko kayang ipagpalit ang aking Diyos. The following month, nagkaroon siya ng isang pagtakbo muli. At nakaka-amaze dito, triple yung biyayang kanya natanggap at nakilala siya sa buong mundo. At naisulat pa kanya ang kanyang kwento sa isang libro. Di po ba? Nakaka-amaze tayo kaya. Paano kaya ginagawa ni Lord? Amen? Kung sa kalangitan na isusulat na ating mga kwento. Amen? Ano kaya kwento? Ay, itong panahon na ito, nakita ko itong anak ko na ito, tumayo ito sa pananampalataya. Nagpupugay, nagdiriwang ang mga anghel. Alam niyo po ba yun? Doon pala sa kalangitan tayo ay bidang pinagbibida-bida ni Lord. Ano po?
Parang sinabi ni Lord, ano po, ito, nakita mo ba si Job na anak ko, wala siyang katulad. Sana ngay, ganun din po tayo. Sikapin natin na masabi ito, Amen ng Panginoon. At magagawa na natin ito kung patuloy tayo nagpapahubog sa Diyos. Itong anak ko na to, mula nung naupo ito, nakita ko ng puso niya. Gusto niya na magpabago sa akin. Nakarecord na yan kay Lord, di niyo po ba alam? Lahat, nakarecord kay Lord. Ito kahit na hirap na to, talaga sumunod to sa akin. Amen. Kahit buwis buhay, ginagawa ang aking kalooban. Diba, Coach? Amen. So praise God. Tingnan mo, God will honor him. Hindi lamang doon sa kanilang lugar, kundi sa buong mundo. At nailathala yan. Tingnan niyo po sa YouTube, at sa Google, nakalagay din po yan. Sinabi niya siya isang Kristiyano at hindi niya kayang ipagpalit ang araw para sa Panginoon. So praise God, sabi niya, God always does what He say. Ano po, totoo yan. For the Lord is upright and all His word is done in faithfulness. Ginagawa ito ng Panginoon at tapat ang Diyos. Kapag sinabi ng Lord na pagpapalain ka niya, kapatid. Pag sinabi ng Lord na ipuprovide niya lahat, wala ka nang gagawin kundi magtiwala at mamahinga sa Kanya, ano po, sumunod sa Kanya, gagawin niya lahat. Amen. So anong kailangan dito? Yung magtiwala tayo sa Panginoon dahil tapat ang Diyos. Tayo nga nagkakamali eh. Tayo nga ayaw natin na hindi nagtatapat sa atin eh. Amen. Pero si Lord, kahit minsan hindi tayo nagtatapat, talagang tapat ang Diyos. Amen. Amen. Sabi po dyan, turn us back, O Lord, sabi niya. And we will be restored, sabi po dyan. Sinabi nila, ano po, renew our days, nagaya ng dati, ano po, unless you have already rejected us. Ayan. Sabi ni Jeremiah, basahin po natin sa maganda sa Tagalog. Basahin ko lang po sa Tagalog. Sinabi niya, sa panaghuy po yan, sa lamentation, tignan niyo po, napakaganda ng sinabi na yan ni Jeremias. Amen, ano po. Makita pa natin. Saglit lang po Pagtapos ng Jeremiah, 5:20 yan, ayan, sabi po dyan. Basahin ko dito ha. Yan, 5:21, yan, sabi po dyan sa 21, ayan. Ibalik mo kami sa iyo, O Panginoon, upang kami ay makapanumbalik. Ibalik mo ang aming mga araw gaya ng una. Talaga bang kami yun ang itatakwil? Ikaw ba ang lubhang galit sa amin? Itong tanong nila, ganun na ba talaga, Lord, ang dula ng iyong galit sa akin? Ganun ka na ba na namumuhi dahil sa aking mga pinagkagawa? Tignan po natin ang mga puso natin. Amen. Ano po? Ito po yung iyak. Ano po? Ng Jeremias. At ito rin po iniiyak ng isang tunay na nagsisisi. Nakikita niya ang kanyang pagkakamali. Alam po, pagka inaharap tayo ng Panginoon, ipinakita sa atin ng Panginoon na ating mga puso, nakakaiyak po. Bakit? Dahil nakakahiya sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos is ganito pa rin pinakikita natin. Amen? Sabi niya, tandaan natin, ano po, God will renew us for the sake of His name. Ano po? Kapag ang puso natin ay bukas at patuloy na nagpapahubog sa Diyos, ano po, tandaan natin, hindi imposible na hindi gumawa ang Diyos. Kundi ano po, i-renew niya tayo. Ano po, babaguhin niya ang ating puso. Ano po, kung puso na matampuhin, puso na bato, ano po, puso mamon, ano po, gagawin niyang puso makalaman. Ano po, at gagawin niya ito dahil sa kanyang karangalan, para sa kanyang pangalan. Hindi sa mabubuting ginagawa natin, ano po, hindi sa kung sino tayo, kundi kung sino siya. Tandaan po natin yan. Kaya wala po tayo may pagmamalaki, wag po tayo magmamalaki sa Diyos.
na nagagawa natin ng isang bagay dahil tayo may kakayahang gumawa. Tayo nakagawa ng mabuti sapagkat tayo mabuti. No. Ito dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi po dyan. Amen? Yung sinabi ni Jeremias, ano po? Sabi niya kay Jeremias, sabihin mo ito sa mga Israelita. Sabihin mo ito sa kanila. Nagagawa ako sa kanila hindi dahil sa may nagpapakabuti sila, hindi dahil sa lagi sila dito na sa Friday, ano po, hindi dahil sa ano, kundi dahil sa aking pangalan at dahil para sa aking karangalan. Gumagawa ang Diyos para sa kanyang karangalan. Dapat natin maintindihan to. Kaya nga po, kapag tayo gumagawa, praise God, glory to God. Dahil ito po talaga yung essence kung bakit gumagawa sa atin ang Diyos. Hindi dahil sa mabuti tayo. Hindi dahil sa paladasal tayo. Hindi dahil sa palagi tayo nandito. Ano po? Hindi. Dahil sa pangalan ng Diyos. Kung meron tayong dapat ipagmalaki, yun ay yung ginawa ng Diyos sa atin. And the floor, sabi po, kapag ang puso natin ay nabago na, and the floor shall be full of wealth. Ayan, pagkain na naman, at pagpapala na naman, ano po? Mag-overflow ang biyaya ng Diyos sa atin. Ano po, magugulat na lang natin tayo, no? Kahit hindi natin kailangan dumarating, ano po? Dumarating, kahit hindi natin sinasabi, ano po? Binibigay ng Diyos. Para makita natin ang kabutihan ng Diyos. Baka sakaling mahiyak tayo. Amen? Then I will sprinkle clean water. Ayan. At sabi niya, ang puso na marumi, na madungis, ano po, kanyang lilinisan. Ang puso na nasusugatan, kanyang gagamutin. Ang puso na walang buhay, bibigyan niyang buhay. Amen? Ang puso na tutulog ay gigisingin niya. Amen? So praise God, sabi niya, bakit? Dahil Diyos ay tapat. And I will cleanse you. Pag sinabi ni Lord, I will cleanse you, kailangan mo makipag-coordinate, kapatid. I will give you a new heart. Kailangan, ano po, nandun ang kanyang pagtugon. Dahil hindi naman tayo robot para pihit-pihitin ng Diyos. Amen? And God want to establish a heart of flesh to each everyone.